Sa himig ni Coach Yengyao, posibleng magpalit po sila ng import. Si Coach Tim Cone, inaming nahirapan po sila sa Blackwater bago nakuha ang panalo. Dalawang key players ng Ginebra may iniindang injury. Makakasama pa ba sila ng koponan sa susunod na bakbakan? Tutukan po natin yan. Delikado po kasi ang isyong yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang 4 na bakbakan sa court, wala pa ring panalo ang grupo ni Coach Yengyao na rain or shine. Ano ang nakikita niyang dahilan? Ito po ang sinabi niya sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Sa 4 na talo namin, 4 yung talo namin sa rebounding stats. Hindi sana aabot sa ganyan kung mas magaling kami sa rebounding. Well, malaking factor po talaga yung rebounding sa bakbakan. Una kasi, kung sa opensa, wala ka ng second chance para makabuslo kasi nakuha na po nung kalaban. Kung sa depensa yan, mas matindi kasi mas maraming second chance na makabuslo ang kalaban kasi nga talo ka sa pagkuha ng bola. At para sa isang kupunan na bokya sa ganung aspeto, nasahan po natin na walang may pagmamalaking kartada katulad ng nangyayari ngayon dito sa Rain or Shine na huling naging kabakbakan ng Ginebra ni Coach Tim Cone. At dahil nasa delikadong sitwasyon ng Rain or Shine, ano ngayon ang plano ng grupo ni Coach Yengyao? Balak ba nilang palitan ang kanilang import? Ito po ang sinabi niya sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Kung import ang makakatulong sa amin, then kailangan namin pagdesisyonan yung sa import. Sa locals, wala na kaming magagawa doon sa personnel namin. Pero susubukan namin bigyan din yan sa practice. Doon tayo sa kung import yung makakatulong, di ba? Hindi man nila direktang aminin yan. Meron pong nabubuong senaryo sa loob ng koponan, which is yung option na palitan po yung import. Malaking bagay po yun kasi aminin man natin at hindi, mabigat kalaban ng import sa rebounding. Ang sisti po dyan, kung hindi ganun ka-epektibo ang import mo, wala ka na nga sigurong choice kung hindi maghanap ng sakto at posibleng makakatulong sa aspeto na yun, di ba? So siguro hindi na rin tayo mahugulat kung isang araw, ibandera na lang po nila ang nakuha nilang kapalit na pwedeng makatulong sa kanilang kampanya. Matapos tila ilahat ni Coach Yengyao ang kanilang plano sa kanilang import, tignan naman natin ang naging pahayag ni Coach Tim Cone matapos nilang maitakas ang isang panalo laban dito sa Blackwater. Ano nga ba ang sinabi ni Coach Tim Cone matapos ang kanilang panalo? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Martin Del Bolima ng One Sports. Nahirapan po kami ngayong gabi. Sa isang banda, maganda yung mga ganitong laro para sa amin kasi matigas sila at pinatigas nila kami. Kailangan namin maglaro ng maayos hanggang dulo. Kailangan naming ayusin ang depensa hanggang dulo. Sa bagay na yon, maganda to para sa amin. Pero gusto namin maglaro pa ng maayos. Gusto pa namin maglaro ng maayos sa opensa at depensa at patuloy kaming lalaban para doon. So mula po kay Coach Tim Cone, aminado po siya na nahirapan sila kasi katulad nung nakita nating lahat, nalamangan pa sila ng 17 sa unang kanto ng bakbakan. Pagkatapos ng second quarter, tambak pa rin sila ng 9 points. Nung third quarter na, lamang na sila pero 2 points lang po yun matapos nga po yung third. Buti na lang gumana muli yung never say die attitude nila at hindi sila muling bumitiw, di ba? Yung rally na ginawa ng Blackwater kung saan nagtala sila ng 11 run, matindi po yun, ha? 82-81 po yun. Grabe po yun. Ganong katindi ang bakbakan dahilan para sabihin ni Coach Tim Cone na nahirapan po sila dito sa Blackwater. Sa nasabing bakbakan ay muling napakinabangan ni Coach Tim Cone si Maverick Ahanmisi at import na si Tony Bishop. Ano ang masasabi niya sa dalawang bagong pasok na nangungulila pa rin sa presensya ni Justin Brownlee, L.A. Tenorio at Jeremiah Gray? Ito po si Coach Tim sa report pa rin ni Martin Del Bolima ng One Sports. Meron kaming dalawang players sa starting lineup na bago sa lahat ng ginagawa namin. Si Maverick at si Tony Bishop po yan. Pinagsisikapan pa rin nila maging maayos ang lahat. Pero parehong mahusay na naglalaro si Maverick at Tony sa kabila ng hindi nila kabisado ang kanilang ginagawa. Sana mas gumaling pa sila kapag alam na nila dapat gawin. Isipin nyo hindi pa po kabisado ng dalawa ni Maverick at ni Bishop ang lahat kasi bago pa lang po sila sa kuponan ni Coach Tim. Paano pa kaya kung alam na nila at tukoy na nila discarding ginagamit, di ba? So, mas magiging mahirap silang kalaban. Sa ngayon, si Mav at si Bishop ang tila pumupuno po sa kakulangan nila ng tao katulad po ni L.A., Gray at ni Justin Brownlee na hanggang ngayon hindi natin alam kung anong kapalaran niya sa FIBA. Kung magandang pagkamata ni Maverick Ahanmisi at Tony Bishop sa Ginebra, tila may problema naman si Coach Tim kay Scottie Thompson nang mabagsakan ni Bradwin Ginto ang kaliwang tuhod ni Scottie sa second quarter ng bakbakan. Ano ang latest base kay Scottie? Ito pong sinabi niya sa report ni Sir Ruben Terrado sa Spin. Sabi ng PT, so far sa tingin nila, nating serious naman. Sana, ayokong ihinto agad
Actually, nung halftime, medyo sumasakit na. All adrenaline talaga yung nangyari kaya medyo nag-alalay din ako. Medyo hindi ko lang matupi, baka maaga pa lang or something. So base po kay Scotty, hindi naman ganun kaseryoso yung kanyang lagay, di ba? Pwede na siguro niyang ipahinga muna para mas maging maayos po ang pakiramdam ng tuhod niya kasi base sa schedule po nila, isang linggo silang walang laro. Magbabalik sila sa court sa linggo na po ulit. Kalaban po ang Terra Firma Jeep ni Coach Janedel Cardel na kasalukuyang may kartadang 2 panalo at 2 talo. Bukod kay Scotty Thompson, isa rin si Jamie Malonzo sa mga kumpirmadong hindi muna makakasama ng kupunan sa susunod na bakbakan matapos magtala ng 7 puntos versus Blackwater. Ano ang naging dahilan? Base kay Coach Tim Cone. Ito po si Coach Tim sa report niya sa Ruben Torrado sa Spin. Masama kasi ang bagsak ni Jamie sa laro ng Biyernes. Makikita mo mataba yung labi niya at nasaktan yung wrist niya sa pagbagsak. Yung wrist ang dahilan kung bakit di siya naglaro. Hindi kami maglalaro hanggang linggo kaya umaasa kami na pagdating ng linggo, okay na siya at pwede na maglaro. Ang ganda ng timing ha. Imagine kung may laro, itsapwera si Jamie. So yung inaasahan ni Coach Tim na sa next week Sunday makakapaglaro na si Jamie, kasama din na umaasa ang fans ng Ginebra kasi malaki din kawalan si Jamie sa Ginebra, di ba? Sa panig naman ni Scotty, katulad nung sinabi natin, mas may panahon siya para mas maging okay ang pakiramdam ng kanyang tuhod. 2 key players po to, si Scotty at si Jamie Malonzo na hindi dapat nagkakaroon ng injury kasi matinding kawalan po sila sa Barangay Ginebra, especially ngayong conference na sila ang defending champion. Wala pa si Justin, wala si LA, wala si Jeremiah Gray. So ang sakit-sakit nun in case na hindi sila makapaglalaro, di ba? So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.